Sama-sama tayong magiging Saksi! Dapat umalis ang mga barko ng China sa Ayungin Shoal. Gitya ng Department of Foreign Affairs kasunod ng panibagong insidente ng pangharas ng China sa mga barko ng Pilipinas. Saksi si Chino Gaston. David and Goliath na naman sa gitna ng dagat. Yan ang naranasan ng resupply ship na Unaiza May 4 ng ma-water cannon ng China Coast Guard sa gitna ng rotation and resupply mission sa Ayungin Shoal pasado alas 8:30 ng umaga kanina. Ayon sa AFP, sadya umanong hinabol at tinarget ng water cannon ng Unaiza May 4 na ilang beses nagtangkang umiwas. Pero maya-maya pa, hindi lang isa kundi 2 barko na ng China ang nambobomba ng tubig. Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, nagdulot ng minor collision ang anilay dangerous blocking maneuvers ng barko ng CCG. 4 na tauhan ng Unaiza May 4 ang sugatan sa insidente. Nasira rin ang mga bintana ng pilot house. Butas din ang dingding na kahoy. Kaya napilitan ng Unaiza May 4 na bumalik sa Palawan. Bago yan, ang BRP Sindangan naman na isa sa 2 escort ships ng Philippine Coast Guard ang dinikitan ng CCG pasado alas 6:30 ng umaga. Sa isa pang anggulo, dinig ang pagkayod ng barko ng China sa barko ng PCG. Sa sobrang lapit, kita rin ang ilang Chinese crew na kumukuha ng video. Sa gitna ng panggigipit ng China, nagmamasid sa layong 10 nautical miles ang BRP Ramon Alcaraz at BRP Gregorio del Pilar. Sa huli, nakalusot ang Unaiza May 1 at matagumpay na nakapaghatid ng supply at tauhan sa nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin. I would consider China a clear and present challenge to the Philippine Navy in the West Philippine Sea. The situation is not normal. It's not anymore normal. But we are up to the challenge. Ang insidente, kinundena ng Ambassador ng Amerika at United Kingdom. Naghayag din ng pagkabahala ang mga ambassador ng Germany, Japan, Australia at European Union. Pero ayon sa China Coast Guard, ang barko ng Pilipinas ang sadyang bumangga sa isa sa kanilang mga barko. Ang Pilipinas daw ang responsable sa insidente. Mapanlin lang din umano ang mga salita nito at nang uudyok ng gulo sa rehiyon. Git pa ng CCG, nilabag ng Pilipinas ang pangako nito ng magpadala ng mga barko para illegal na maghatid ng transport supplies. Hindi po tayo ang nagpapataas ng tensyon dito. Sila ang nagpapataas ng tensyon. We do not respond to aggression and bullying from the Chinese Coast Guard. Kumbaga, we just take whatever they're doing. Babala ng security analyst na si Professor Renato de Castro, posibleng tanda ito ng mas agresibong polisiya ng China na dapat tugunan ng Pilipinas at mga kaalyado nating bansa. The purpose is really to inflict harm. Before it's just to intimidate us, the purpose now is to inflict harm. So what would be next? Dahil sa insidente, ipinatawag ng DFA ang Chinese Deputy Chief of Mission ngayong hapon para ipaabot ang protesta ng Pilipinas. Git ng Pilipinas, dapat umalis na ang mga barko ng China sa Ayungin Shoal na bahagi ng ating exclusive economic zone at continental shelf. Mula nang maupo si Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto, umabot na sa 142 ang mga protestang inihain ng Pilipinas laban sa China. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Kasunod ng pag-alma ng Pilipinas sa panibagong pangharas sa ROR mission sa Ayungin Shoal, naghayag din ng protesta ang Chinese Embassy. Ayon sa Chinese Embassy, illegal na trespassing po ang ginawa ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Anila profesional at alinsunod sa batas ang ginawa ng China Coast Guard. Pinaaresto ng Komite ng Senado si Pastor Apollo Kibuloy matapos ang ilang ulit na hindi pagsipot sa pagdinig tungkol sa umano'y pang-abuso sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Kahit wala si Kibuloy, itinuloy ang pagdinig kung saan nadagdagan pa ang mga paratang laban sa pastor. Saksi si Mab Gonzales. I cite in contempt Apollo Carreon Kibuloy for his refusal to be sworn or to testify before this investigation. Dahil hindi raw uubra ang mga pagdadahilan ni Pastor Apollo Kibuloy, ipinaaaresto siya ng Senate Committee on Women and Children.
Kahit may sablina na, ay hindi pa rin sinipot ng pastor sa ika-4 na pagkakataon ang pagdinig ng Senado sa mga umano'y pang-aabuso niya sa ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Sabi sa sulat ng abogado ni Quiboloy sa komite, labag sa karapatan ni Quiboloy kung pipilitin siyang humarap sa komite na nagdeklara na sa kanyang guilty, napapahiya at nahaharas ng umano si Quiboloy sa umano'y public trial ng Senado at media. Pero giit ng chairman ng komite, If we allow witnesses of the Senate to simply claim that appearing before a committee would violate his or her constitutional right to be presumed innocent and his or her right against self-incrimination, wala na pong kapangyarihan ang ating Senado maglunsad ng mga investigasyon. Hindi po uubra ang ganitong mga excuse. noted naman ang nag-iisang pagtutol sa contempt order mula kay Senador Robin Padilla, pero kailangan ang majority vote sa loob ng 7 araw para mabaligtad ang utos. Sa pagtutuloy ng pagdinig, nagkwento ang isang OFW sa Singapore na dating miyembro ng KOJC na umabot umanong sa puntong hindi makabayad sa bahay sa Pilipinas dahil sa perang binibigay sa KOJC. Ini-encourage po kami na if you're really faithful and you wanted more blessings, you can actually make your tithes instead of 10%, you can make it 9%. On top of tithes and offerings, marami pa po doong nakahiliran giving, from birthday ni Pastor, from international meeting ng mga leaders. Minsan, ginagamit pa raw ng KOJC ang mga miyembro para makapag-remit ng pera sa Pilipinas. Kung sakali, KOJC may be held liable for money laundering. Pagtestigo naman ng dating opisyal ng charitable organization na sinimulan ni Quiboloy para sa mga bata, nakakalikom sila noon ng perang katumbas ng mahigit 165,000 pesos gabi-gabi pero walang napupunta sa mga bata. Kino-question na rin daw siya ng Canada Revenue Agency dahil sa laki ng pinapadala nilang pera sa Pilipinas. So 2019 nag-resign na ako kasi mayroong 1 million plus na pinadala kami sa Pilipinas na walang explanation. Iyon talaga ang sistema nila. Collect money from North America, ikarga nila sa jet para dalhin sa Pilipinas na walang fees, walang bawas. Niloloko mo yung mga tao na nangolekta ka para sa bata. Yung pala pang gasolina lang pala sa jet. Marami rin umanong miyembro ng KOJC na illegal na pumasok sa Canada at ipinapakasal sa ibang miyembro roon. Nagpakasal po ako sa isang worker na mawawala na po ng visa para lang po magkaroon ng permanent residency dito sa Canada. So mangyari po, dahilan po ako'y talagang naturuan ding sumunod po ako. Pakasal. Mayroon pong kulang-kulang 100 na kasalan po dito sa Kingdom ni Pastor Quiboloy na puro peke. Sa labas naman ng Senado, nanawagan ang mga taga-suporta ni Quiboloy ng hustisya para sa kanilang lider. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Kaugnay sa pagpapakontempt ng komite sa Senado kay Pastor Apollo Quiboloy, naglabas ang pahayag ang kanyang abogadong si Atty. Ferdinand Topacio. Ayon kay Topacio, persecution o pang-uusig ang ginagawa umano ng kasalukuyang gobyerno kay Quiboloy. Sama-sama pong nagbigay pugay ang mga kaanak, malalapit na kaibigan at dating nakatrabaho ni Jacqueline Jose sa ikalawang araw ng kanyang burol. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang pamilya ng namayapang aktres. Saksi, si Nelson Calas. Sa gitna ng mga dahon at puting bulaklak, nakapwesto ang urn na kinalalagyan ng abo ng pumanaw na showbiz icon na si Mary Jane Guk o mas kilala bilang Jacqueline Jose. Nasa paligid nito sa loob ng chapel ang mga miyembro ng kanyang pamilya, kabilang ang anak na si Andy Eigenman at kapatid ni Andy na si Gabby. Naroon din ang apo ng aktres na si Ellie at ama ni Ellie na si Jake Ercito. Dumalaw sa ikalawang araw ng burol ang mga kasamahan ni Jacqueline sa showbiz, kabilang sina Iza Calzado, Rio Locsin, Katrina Halili, at Congresswoman Lani Mercado. Ayon kay Gabby, hinihintay ang pagdating ng ilan pang kamag-anak na manggagaling pa sa ibang bansa. Since na-cremate na siya yesterday, we're just waiting for the other siblings of Tita Jane. Tapos yung isa niyang anak, si Gwen, hinihintay lang namin. Then from there, we can decide on when to na. Pero may mga schedule na kami na so far hanggang mga nailalatag pa lang is until Friday, Saturday.
Ipinaabot din niya ang pasasalamat sa lahat ng nakiramay. Pasalamat kami sa suporta, patuloy na suporta ng lahat ng nagmamahal. Not just kay Andy, but of course syempre kay Tita Jane. Sa lahat ng sumusuporta sa kanya, sa lahat ng mga... Papasalamat kami. And I'm just here to support my sister. Tuloy rin ang pagbuhos ng pagdadalamhati para sa premyadong aktres at mga kwento mula sa mga naging malapit sa kanya. Emosyonal si Candy Pangilinan, lalo't naging sobrang close sila matapos na ilang ulit silang magkatrabaho. It's really shocking and siya. Kwento naman ni Tanya Garcia, parang nanay ang turing niya kay Jacqueline na nakasama niya ng 2 taon sa seryeng Sana Ay Ikaw Na Nga. Pero hindi sa palabas nagtapos ang kanilang samahan. Out of the blue, mga ngamusta, mag-greet, happy birthday Tanya. Gusto ko ng chicharon, Tanya, padala mo ako, papadala namin siya. And tuwang-tuwa siya sa mga ganon, yung little things. Dahil naman sa lock-in taping ng seryeng The World Between Us, mas nakilala raw ni Jasmine Curtis Smith si Jacqueline. Marami akong mga saloobin na na-share sa kanya, nag-guide niya ako sa mga maraming bagay. Kaya talagang I am lost for words and napakalungkot actually, napakalungkot. Mahabang panahon ding magkaibigan sina Jacqueline at Senator Robin Padilla. At dahil sa malaking kontribusyon ng internationally acclaimed actress, gumawa kami ng resolution para kilalanin yung kanyang talino sa pag-arte. Kasi siya yung nagbigay sa atin ng karangalan sa Cannes Film Festival, naging best actress yan. Sa social media naman ibinahagi ni Claudine Barreto ang labis na pangungulila sa kanyang nanay Jane. Kwento ni Claudine, magkalapit lang sila ng bahay ni Jacqueline at dati pa ay pinupuntahan siya para tabihan sa pagtulog. Naging takbuhan din daw niya si Jacqueline sa mga panahong may pinagdaraanan siya. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. May tao dito, ipapadlock nyo. Mayor Lani Cayetano, Taguig City Administrator at ilan pang opisyal ng Taguig sinampahan ng reklamo ng 4 na individual kaugnay yan sa pansamantalang pagpapasara ng Taguig LGU sa Makati Park and Garden at katabing Aqua Sports Arena dahil sa kawalan umano ng permit. Napuno ng tensyon ang paghaharap ng mga tauhan ng Makati at Taguig LGU. Illegal detention ang isinampa ng 3 habang grave coercion ang isinampa ng isa pa sa Taguig City Prosecutor's Office. Kasi na-padlock yung 5 gate noong park na wala silang lalabasan, walang entry and exit point. At saka pinigilan sila, walang warning, wala man lang warning, walang babala sa kanila na magkakaroon na makukulong sila dun sa loob. Hininga namin ng reaksyon si Mayor Cayetano at ang Taguig City LGU pero wala pa silang tugon. Nakikipag-ugnayan na raw ang DILG sa Makati at Taguig LGU para makagawa ng solusyon. May mga pulis ding nagbabantay sa lugar. Matatandaan naglabas ng desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing ang Taguig ang nakasasakop sa tinatawag na Embo Barangay na dating nasa jurisdiksyon ng Makati. 4 na herbal medicine pumasa sa clinical trials sa bansa na inabot ng di bababa sa 7 taon. Kabilang dito ang halamang ulasimang, bato o pansit-pansitan na mabisa raw para sa may matataas na uric acid. Pasado rin sa clinical trials ang dahon ng ampalaya na mabisa raw sa diabetes at yerba buena na magandang analgesic o pain reliever. Napatunayan naman ang tiyaang gubat na magandang gamot para sa sakit ng tiyan, pagdurumi, pati na rin yung may bato sa abdo. Nakarehistro na sa Food and Drug Administration ang tiyaang gubat. Hinihintay pa ang regulatory approval ng FDA para sa 3 pang herbal medicine. In terms of side effects, we've seen very good results in the clinical trials. No? Halos walang adverse effects na nakikita. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea, umaasa si Pangulong Bongbong Marcos na mabubuo ang Code of Conduct na sa pagitan po ng China at ASEAN. Pero pag-amin ng Prime Minister ng Singapore, matatagalan pa ang pag-uusap. Saksi si Ian Cruz. Bukod sa official welcome ni Australian Prime Minister Anthony Albanese, sinalubong din ang katutubong seremonya
ang mga dumalo sa ASEAN-Australia Special Summit dito sa Melbourne, kabilang sa kanila si Pangulong Bongbong Marcos. Sa Prime Minister's reception naman na dinaluhan din ng Pangulo kasama si First Lady Liza Araneta Marcos, binigyang din ni Albanese ang layo ng narating ng samahan ng Australia at ng ASEAN na nagdiriwang na ika-50 anibersaryo ng pagiging dialogue partners. Sabay pagmamalaki sa kalakalan ng dalawang kampo at daan-daang bilyong dolyar daw na investment ng Australia sa ASEAN. Katuwang din daw nila ang ASEAN sa pagharap sa climate change at sa seguridad sa rehiyon. I look forward to convening with my fellow leaders to agree on new ways we can support the ASEAN outlook of the Indo-Pacific. Kaugnay ng seguridad, umaasa ang Pangulo na magkakaroon na ng Code of Conduct sa South China Sea. Our adherence to the 2002 ASEAN-China Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea remains steadfast. A conducive environment where tensions are effectively managed is crucial to the success of the COC negotiations. We shall never surrender even a square inch of our territory and our maritime jurisdiction. Ang pahayag na yan sa pagbuo ng Code of Conduct, natanong din sa presko ni Prime Minister Albanese at Singaporean Prime Minister Lee Hsien Loong. The negotiations have been underway. They are taking some time. They have reached a point, I think, of a first complete read-through of the Code of Conduct. But to negotiate and to settle the code, I believe, will take some time. Our position on China remains very consistent, which is that we want to cooperate where we can. We'll disagree where we must, but we will always engage in our national interest. Sa huling araw ng Special Summit bukas, inaasahang tatalakayin sa Leaders Plenary ang iba't ibang maritime issues, kooperasyon, pati na ang mga issue ng climate change. Mula rito sa Melbourne, Australia, para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Inaresto sa Makati ang tinaguriang French Spider-Man kasunod ng kanyang pag-akyat sa isang gusali. Ang ginawa niyang ito may kaugnayan daw sa isyu ng West Philippine Sea. Saksi si Rafi Tima. Anong pagkakapareho ng Burj Khalifa ng Dubai, UAE? Petronas Tower sa Kuala Lumpur, Malaysia at Eiffel Tower sa Paris, France. Bukod sa kabilang ang mga yan sa pinakamatatayog na estruktura sa mundo. Lahat ng yan inakyat ng tinaguriang French Spider-Man na si Alan Robert. Sa kabila ng mga tinamong injury sa paglipas ng mga taon at mga insidente ng pagkakaaresto dahil sa kanyang daredevil climbs, tuloy ang pag-akyat ng French Spider-Man sa edad na 61. At kanina, ang kanyang inakyat, narito lang sa Makati. Ang GT International Towers na ika-10 pinakamataas na gusali sa bansa. Walang safety equipment, maliban sa climbing shock. Maingat niyang inakyat ang mahigit 40 palapag na gusali na huli niyang inakyat noong 2019. Wala na ring nagawa ang mga security ng gusali kundi i-monitor ang dahan-dahang pag-akyat ni Robert sa labas ng gusali. Naglatag ng safety mat ang Makati Rescue. Ayon sa Makati Police, pasado alas 8 ng umaga pa sinimulan ang pag-akyat pero mag-aalas 10 na raw nang may tumawag sa kanila para i-report ang insidente. Bawal ang mga ganitong aktibidad dahil mapanganib sa gumagawa at sa publiko. Naalarma lahat yung mga sasakyan. Stop na lang para titingnan. Kaya naaresto po siya. Yung police po natin will be filing a case of alarm and scandal. Last time I got an amazing experience in Philippines when I got arrested in 2019, and this time I have been treated like a dog. I am 48 kg. I am a totally harmless person. Why are you treating me like the worst criminal ever? That just doesn't make sense. Ang ginawa daw niyang pag-akyat sa gusali sa Pilipinas, pagsuporta raw niya sa bansa sa issue ng West Philippine Sea. I did it to support the Philippines, but it looks like the Philippines didn't support me much. Dahil sa karanasan, hindi na raw muling aakyat si Robert sa Pilipinas. Paparitiro na rin daw siya pero posibleng may gawin siyang sorpresa bago ang 2024 Paris Olympics. Itinanggi naman ng Makati Police na minaltrato nila si Robert. Hindi raw nila bibigyan ito ng special treatment dahil malinaw na may nilabag siyang batas sa bansa. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi.
At home na raw si Herlene Budol sa pagpirma niya bilang bagong miyembro ng Sparkle Family. Nag-uumapaw na confidence naman ang pinamalas ng Sparkle 10 sa kanilang pagrampa. Saksi si Katati Bayan. Beautiful and confident na rumampa on stage ang tinaguriang Sparkle 10. Sina Faith Da Silva, Ashley Ortega, El Villanueva, Lexi Gonzalez, Shuvi Etrata, Angel Guardian, Lizelle Lopez, Lian Valentin at Rabia Mateo. I want to be sexy, but at the same time, people will know that I'm smart. It's not just physical, but also people can see na I'm empowered with my craft. Hindi naman nakadalo sa MediaCon ng kanilang Sparkle 10 sister na si Kate Valdez. Full support ang GMA executives sa pangunguna ni Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at Senior Vice President for Corporate Strategic Planning and Business Development and concurrent Chief Risk Officer and Head Program Support Reggie Bautista. They're all smart, very intelligent ladies, very talented. They each have their own personalities. And bagay na bagay nga na launch natin to ngayon kasi March is Women's Month, Women Empowerment. And nakita natin na these are strong women. They have goals, they have dreams, and they're on their way to achieve them. Fierce man on cam ang girls. Solid friendship at kakulitan naman sila off-cam. At sakaling magka-project together ang Sparkle 10, saya siguro makita na comedy drama, 'di ba? Kasi ang gugulo namin, tapos lahat kami umaarte. Feeling ko maganda 'yon, tapos nasa island kami lahat. Officially part of the Sparkle family na ang Black Rider star na si Herlene Budol. At sa pagpirma ng bagong kontrata, kamusta kaya siya? Feeling ko po safe na po ako kasi may bahay na po ako talaga na feeling ko dumami po yung magulang ko. Tsaka syempre as anak ba ng GMA, mas pag-iigihan ko pa ho. Nanguna sa contract signing si Attorney Annette Gozon Valdez at Sparkle Vice President Joy Romina Marcelo. Nakakatuwa siya panoorin eh. Parang enjoy ako pag nakikita ko siya sa mga soap opera, pag nakikita ko siya nag-host. So, talagang refreshing siya in a way sa paningin ko and sa paningin ng mga viewers. So, I'm sure malayong-malayo pa yung mararating ni Herlene. Sa ngayon, mapapanood si Herlene bilang si Pretty sa Black Rider. Kwento pa ni Herlene, sumalang na rin siya sa isang acting workshop para mas lalo pang ma-enhance ang kanyang skills as an actress. Para sa GMA Integrated News, Katati Bayan ang inyong saksi. Salamat Igan sa inyong pagsaksi. Ako naman Arnold Glavio. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.